Ano ang pinakamahal na relo sa kamay na naibenta sa isang subasta? A. Ang sagot ay isang relo na nagpatigil at nagpatulala sa buong mundo. Isipin mo, isang relo lang sa pulso mo, pero nabenta sa presyo na makakabili ng maraming supercars, isang pribadong isla, isang napakagandang pinta. Hindi ito pantasya. Ito ang kwento ng Patek Philippe Grandmaster Chime, reference 6300A-010. Noong Nobyembre 2011, sa isang punong-puno na auction room sa Geneva, bumagsak ang martilyo. Ang huling presyo, kasama ang premium, ay nakakagulat na $31,190,000. Agad, ito ang naging hari ng mga relo na naibenta sa publiko. $31 million ay kadalasang naugnay sa malalaking ari-arian, pagsasama ng mga kumpanya, hindi sa isang bagay na nagsasabi ng oras. Naging balita ito sa buong mundo, lumampas sa maliit na komunidad ng mga kolektor. Maraming nagtanong, bakit? Ito ay bahagi ng Only Watch Charity Auction, isang biennial na kaganapan, kung saan ang pinakamagagaling na gumagawa ng relo ay lumilikha ng natatanging piraso para makalikom ng pondo para sa Duchenne Muscular Dystrophy Research, na nagbibigay ng pagkawanggawa sa palabas ng luho. Ang relo na ito ay hindi lang mamahalin, ito ay isang record breaker sa malaking margin. Tinalo nito ang dating kampiyon, isang Rolex Daytona na pag-aari ni Paul Newman na nabenta sa $17,800,000 2 taon bago. Ang Grandmaster Chime ay winasak ang record, nagtakda ng bagong pamantayan. Hindi lang ito transaksyon, ito ay isang makasaysayang sandali sa horology. Pinatunayan nito ang kapangyarihan ng mechanical na paggawa sa digital na panahon, at pinatatag ang katayuan ng Patek Philippe bilang master ng komplikadong relo. Ang puso ng halaga ng Grandmaster Chime ay nasa nakakagulat nitong mechanical na pagiging komplikado. Hindi lang ito isang relo, ito ay isang maliit na mechanical na computer. Nagtatampok ito ng hindi kapani-paniwalang 20 magkaibang function o complications tulad ng tawag sa kanila sa mundo ng relo. Ang complication ay anumang function sa isang relo na higit pa sa pagsasabi lang ng oras, minuto, segundo. Ang movement nito, ang Caliber 300 GS AL36 750 QES IRM, ay binubuo ng 1,366 individual na bahagi, lahat ay maingat na pinino at pinuo sa kamay. Kabilang sa mga pinakapinagdiriwang nitong tampo ay ang 5 mekanismo ng pagtunog. Grande Sonnerie, automatikong tumutunog sa mga oras at sa mga quarter hours habang lumilipas. Petite Sonnerie, tumutunog lamang sa mga oras. Minute Repeater, sa pagtulak ng button, tumutunog ang eksaktong oras hanggang sa minuto. Isang tampok na orihinal na binuo para masabi ang oras sa dilim. Patented Acoustic Alarm, tumutunog sa itinakdang oras. Date Repeater, tumutunog sa kasalukuyang petsa kapag hiniling. Ang relo ay dinisenyo na may 2 muka, time side dial, calendar side dial. 2 dials ng Grandmaster Chime na may callouts sa iba't ibang complications. Ang case mismo ay nababaliktad, pinapayagan ng user na pumili ng ipinapakitang mukha. Perpetual Calendar, ipinapakita nito, araw, petsa, buwan, leap year cycle, nang hindi nangangailangan ng manual adjustment hanggang 2100. Alam nito ang pagkakaiba ng 30-day month at 31-day month, at isinasaalang-alang ang dagdag na araw sa Pebrero tuwing 4 na taon. Pagbuo at pag-assemble nangangailangan ng pambihirang kasanayan at oras. Bawat unit tumatagal ng tinatayang 100,000 oras upang makumpleto. Para maintindihan ang Grandmaster Chime, kailangan mo munang maintindihan ang institusyon na gumawa nito, ang Patek Philippe. Ang tagagawa na nakabase sa Geneva ay nasa tuktok ng mundo ng paggawa ng relo, isang posisyon na maingat nitong nilinang sa loob ng mahigit 180 taon. Itinatag noong 1839 ni Antoine Norbert de Patek. Kalaunan ay sinamahan ni John Adrien Philippe na nag-imbento ng keyless winding at hand-setting mechanism sa pamamagitan ng corona, isang inobasyon na karaniwan na ngayon. Ang kasaysayan nila ay puno ng mga unang horological, perpetual calendar, split seconds chronograph, minute repeater mechanisms. Nakuha nila ang respeto ng mga maharlika, mga pinuno ng estado, at mga pinakamapanuring kolektor sa mundo. Si Queen Victoria, Albert Einstein, John F. Kennedy, ilan lamang sa mga personalidad na piniling magsuot ng Patek Philippe. Ang tunay na nagpapahiwalay sa Patek ay ang walang pag-aalinlangan nitong pangako sa pagkakagawa. Nanatiling pag-aari ng pamilya, inuuna ang kalidad kaysa dami, mas mababa sa 70,000 relo kada taon. Bawat bahagi tapos sa pinakamataas na pamantayan,
kabilang ang mga dekorasyong madalas hindi makikita ng may-ari. Ang paglikha ng Grandmaster Chime para sa 175th anniversary noong 2014 ang rurok ng kasaysayan nilang ito. Kinailangan ng 7 taon ng pagbuo upang malikha. Sa natatanging reference 6300-010 sa steel para sa charity auction, ipinakita nila ang supremacy at pag-iingat sa tradisyon. Ang pangalang Patek Philippe ay hindi lamang isang brand, ito ay isang garantiya ng kahusayan. Ang Grandmaster Chime Reference 6300A-010 ay nilikha bilang isang piyes unique, ang nag-iisa sa stainless steel. Ang stainless steel ay karaniwan at medyo mura, ngunit para sa grand complication ng Patek, napakabihira, inilaan para sa pinaka-espesyal na likha. Lumilikha ang pagiging bihira na ito ng matinding pagnanais. Ang pagmamay-ari nito ay banayad na simbolo ng katayuan na mas kahanga-hanga kaysa solid gold. Patek Philippe, bahagi ng Holy Trinity kasama ang Audemars Piguet at Vacheron Constantin. Ang kanilang slogan, "You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation," naglalarawan ng pakiramdam ng pamana. Ang Only Watch ay mataas na respetadong philanthropic event. Madalas, ang mga bidder ay motivated ng kawanggawa tulad ng Relo mismo. Isang natatanging steel case, ang pinakakumplikang Patek movement, napakalaking prestihiyo, at philanthropy. Perpektong kondisyon para sa record-shattering sale. Kapag pinag-uusapan ang pinakamahal na relo sa mundo, madalas na pumapasok sa usapan ang Graff Diamonds hallucination. Sa halagang nakakabaliw na $55 million, technical na hawak nito ang titulo ng pinakamahal na relo na nagawa. Gayunpaman, ang paghahambing ng hallucination sa Grandmaster Chime ay parang F1 race car sa limousine na may mga diamante. Ang hallucination ay isang pulseras na binubuo ng mahigit 110 carats ng fancy-colored diamonds, pink, blue, green, yellow, orange, na may maliit na quartz dial. Nililiha ni Lawrence Graff upang ipakita ang pagiging master sa high jewelry. Ang halaga ay mula sa pagiging bihira at kalidad ng mga diamante. Ang Patek, sa kabilang banda, kumukuha ng halaga mula sa mechanical na kaluluwa nito. 1 filter 66 bahagi na gumagana ng perpekto, taon ng R&D, daan-daang oras ng paggawa. Parehong pambihira, ngunit magkaibang arena. Ang hallucination ay alahas na nagsasabi ng oras. Ang Grandmaster Chime ay horological masterpiece. Hawak ng Grandmaster Chime ang record para sa pinakamahal na mechanical na relo sa kamay. Kaya, sino ang mapalad na individual na nagmamay-ari ngayon ng natatanging piraso ng kasaysayan ng horology? Sa eksklusibong mundo ng mga high-stakes auction, ang pagiging anonymous ang patakaran, hindi ang eksepsyon.